For it's all about Jesus. Amen. Hallelujah. Malayang-malayang bumalakpak. Sumayaw, uminda ka mga anak na Diyos. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Woo! Pasok ako mo. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are. Who you are. You are Hallelujah! You are. Palakpak mga kamay! Hallelujah! Sige po, patuloy natin itaas ang mga kamay na yan. We worship you. Hallelujah! Hallelujah! We worship you. Thank you, Lord. Thank you for your goodness, O God. Patuloy natin iyan ang ating pagmamahal sa Panginoon. Oh, hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Ikaw ang napakabuting Diyos sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy natin itaas ang mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Your voice, you have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. Known you as a father. Know you as a father. Know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Of my
Awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang napitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan na mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ka, Panginoon, sambahin at luwalhatiin. Alleluia, Alleluia. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, patuloy po namin kayong sinasamba at dinadakila sa mga sandaling ito na kami ay iyong tinipon dahil sa iyong panawagan. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa kabutihan at dakilang pag-ibig na iyong pinaparanas sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Sa gabing ito'y patuloy kaming sumasamo at nagpapakumbaba na kami iyong kahabagan at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ikaw nawa ang aming maging kasapatan. Ikaw nawa ang aming maging kagalakan at kapayapaan. Sa pakikinig namin ng iyong mga salita, O Lord, idinudulog namin, Panginoon, na iyong buksan ang aming puso at isipan, unang bawat isang naririto, nang sa gayon ay matanggap namin ng buong buo ang mga mensaheng inihanda mo para sa amin. At kaakibat nito, buong puso kaming nagtitiwala na ang lahat ng ito'y may kalakip na pagpapala. Na ang lahat ng mga dumaranas ng karamdaman sa mga sandaling ito ay makaranas ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan nawawalan ng pag-asa ay magkaroon ng kalakasan at katatagan sa kanilang mga buhay. At ang lahat ng nanglulumbay ay makaranas ng iyong paglingap, kagalakan at kapayapaan. At ang lahat ng aming kahilingan na aming isinulat sa gabing ito sa aming mga prayer requests ay patuloy naming inaangkin na sa gabing ito'y answered prayer na. Idinudulog din namin sa iyo, Panginoon, na iyong kasihan ng aming mga kapatid mula sa El Shaddai Gospel Music Ministry sa pamamagitan ng kanilang mga awitin sa bawat healing passwords
ang aming mga kapatid na maghahayag ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. At ang aming kapatid na si Brother Rene Velarde sa kanyang pagbabasa ng iyong mabuting balita. At higit sa lahat, ang aming mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Bigyan mo po siya ng mahabang buhay at kalusugan. At sa kanyang pag-ahayag ng mensaheng nagpapagaling, ay magbibigay din sa amin ng gabing ito ng pag-asa. Kaya naman ngayon pa lang, O Lord, ay taos-puso na kaming nagpapasalamat sapagkat alam namin na kami ay pinagtagumpay mo na. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa pangunguna ng aming mahal na ina. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumainyo. Brothers and sisters, our healing message for tonight is taken from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 12, verses 1 to 8. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy,
to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na
pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Ang salita ng Diyos. Healing for your body and your mind. For your body and your mind. That is what That is what in Jesus you will find. if you only trust Him. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. I have conquered it. I have conquered them, and so shall you. On the last day, On the last day I will come for you, and in glory you shall rise alive with me, to dwell with you through all eternity. once again, healing for your body. Healing for your body and your mind. That is what Jesus you That is what in Jesus you will find. if you only trust Him. If you only trust Him and believe in Him, healing for your body and your mind. I have conquered it. I have conquered death, and so shall you. On the last day, On the last day I will come for you, and in glory you shall rise alive with me, to dwell with you through all eternity. once again, I have conquered it. I have conquered death, and so shall you. On the last day, On the last day I will come for you, and in glory, and in glory you shall rise alive with me, to dwell with you through all eternity. and in glory, And in glory you shall rise alive with me, to dwell with you through all eternity. Purihin, purihin ang Panginoon. Kumusta na kayo? Prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marahan, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa ang Kumusta ka na? Thank God I am blessed. I'm here prosperous tonight. Thank God matalino pa. Thank God. Ako'y malaman at matuwiran. Thank God pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda. Prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous.
Kamusta ka na? Happy and prosperous. Prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, magiginawa at Purihin ang Panginoon. Ang tanong ko sa inyong lahat, happy ba kayo? Ngayon, ang text message natin, knowing the perfect will of God, according to Romans 12:2, it says, St. Paul said, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Walang permissive will ang Diyos. Ang will niya, kalooban niya, perfect. Kaya ang utos niya sa ating maging perfect din tayo. Ang sabi ng tao, there is no perfection in man. Pakinggan nyo ang password na ito. The first song, In Christ Alone. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Once again in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In everything. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Once again in Christ alone. In Christ alone, I place my I trust. place my trust and find my glory in the power of the cross. In everything. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Once Christ again, lift up your voice in Christ alone. Christ alone. I place my Place my trust and find my glory in the power the power of the in every victory. Let it be said of me, my source of strength, My source of hope. my source of hope is More than
Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kong minamahal. Sa atin pong minamahal na punong lingkod, Brother Mike, Sister Belen. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan, Brother Arnel Rivera. Isa po ako sa mga diocesan preacher o yung tinatawag po nilang local preacher ng Maynila. Taong 1994 po, nang ako'y tumugon sa mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng ating servant leader. Noon po ay narinig ko ito sa isang maliit na radyo. Ako po'y produkto ng instant healing, mga kapatid kong minamahal. Nung una ko pong marinig ang salita ng Diyos, nung mga oras na yon, naranasan ko po ang kagalingan na galing kay Yahweh El Shaddai. At ito po yung naging turning point ko para po ako ay maglingkod. Nagpasimula po ako sa aming chapter doon po sa Santa Ana, Plaza Hugo. Subalit, gabi-gabi halos ay lagi po akong nananaginip yung panawagan ng Panginoon bilang gospel bearer. Taong 1998 po, nang ako po ay lubos na tumugon at yumakap sa panawagan ng Panginoon bilang gospel bearer. Nagpasimula po ako bilang mamamahayag ng salita ng Diyos sa lugar po ng Kalmana under the leadership of Brother Resty Talain. At marami pong mga hamon at pagsubok bilang isang mangangaral at naglilingkod sa Panginoon. Pero lagi ko pong pinanghahawakan, yun pong sinabi po ng Romans chapter 10 verse 11, na walang napapahiya o nabibigo na sa Panginoon nagtitiwala. Ako po ay nag-full-time preacher. Hindi na po ako tumanggap ng mga trabaho noon kasi karpintero po ako, painter. Hindi na po ako tumanggap, nag-full-time na po ako bilang preacher. So, nabuhay po kami sa pananampalataya. Subalit, ganun po talaga, meron pong mga pagsubok na dumarating na hindi po natin inaasahan. Taong 2003, dumating po ang isang mabigat na hamon at pagsubok sa aming buhay nang kami po'y mamatayan ng anak. Dadalawa lang po ang anak ko, parehas pong lalaki. Yung pong bunso, 10 years old, nung pong siya po ay pumanaw. Nagkaroon po siya ng brain tumor. 9 na buwan po kami sa ospital ng PGH, labas-masok po kami doon. Alam niyo po, nung time na siya po ay bawian ng buhay, October 10, 2003, wala po akong kapera-pera. Ang laman lang po ng bulsa ko, 30 pesos. Pamasahe ko po, papunta sa isang gawain, na noon po kasi ay naatang sa akin yung grand opening ng isang gawain po sa lugar ng Bagong Silang. Ang amin na pong head noon ay si Brother Dante Armenta. Ako po ang kanyang pinapunta. Subalit hindi ko nang po akalain na sa mga araw na yon ay babawiin na ng Panginoon ang aming anak. Alas 10 po ng umaga siya binawi ng Panginoon, October 10, 2003. Alas 2 po ng hapon, kailangan ko pong tumayo at mangaral ng mabuting balita. Alam niyo po mga kapatid, sa loob at labas ng aking pagkatao, nasasaktan ako. Pero ito po yung pinanindigan ko, God is able. Ang hindi ko kaya, kaya ni El Shaddai. Ang hindi ko magagawa, magagawa ni El Shaddai. Lumabas po ako ng PGH. Sabi ko, Lord, wala akong pambili ng kabaong ng anak ko. Pupunta po ako sa hayo. Gusto ko pong mabigyan ng isang maayos, magandang burol yung anak ko at magandang kabaong. Pumunta po ako sa gawain, nangaral po ako ng mabuting balita. Masaya po yung mga tao. Hindi nila alam, meron akong pinagdaraanan. Wala po akong pinagkakwentuhan, napatay na yung anak ko. Pagdating ko po ng bahay, sabi ng asawa ko, may nagbigay ng first class na kabaong ginamit ng Panginoon. To cut the story short, lumakad po ang panahon, nagpatuloy po sa paglilingkod, marami pong mga pinagdaan ng mabibigat na pagsubok. Lagi ko pong tinatandaan yung laging pinapahayag ng ating punong lingkod sa Romans, 1 Corinthians chapter 10, verse 12 to 13. Ganito pong sinasabi, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya matisod. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Napagtagumpayan po namin yung lahat ng mga mabibigat na hamon at pagsubok. Yung asawa ko halos mawala na po ng ulirat dahil sa pagkawala ng aming anak.
Ang lagi ko pong dalangin, Panginoon, palitan niyo po yung anak naming nawala. Brothers and sisters, 2020, tinugon po kami ng Panginoon. Kasi po, yung natitira naming anak na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon, yung panganay, sa biyaya ng Panginoon, kahit full-time preacher po ako, napagtapos namin ng BS Nursing. Nakapag-asawa po siya ng isang accountant, nasa lugar po sila ng Davao at doon din po naglilingkod. Mga kapatid. At ito pong 2020, pinalitan ng Panginoon yung nawala naming anak sa pamamagitan po ng aming apo. Napakabibo at napakatalinong bata. Tuwang-tuwa po kami. Yung lahat ng amin pong mga hirap ng kalooban, pinawi ng Panginoon. Inaliw niya kami sa pamamagitan ng apong binigay niya sa amin. Tapat ang Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sabi ko sa aking asawa, magpatuloy tayo sa Panginoon. Lagi nating ilagay at isalig kay Kristo ang ating buhay. Hindi tayo mapapahiya. To God be the glory. Thank you so much. Sa inyong mga prayer request, tubig, asin, langis, at iba pang bagay na ibig yung pagpalain ng Panginoon. Let's give Him thanks with a grateful heart.
langit at sabihin natin, thank you Lord God sa iyong kabutihan sa amin lahat. Araw-araw sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. The first I of the word mind stands for inside or insider. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay wala na sa labas ng kaharian ng Diyos. Siya ay bago na. Bakit? Sapagkat nasa loob na siya ng kaharian ng Diyos. The source of our strength is Christ alone. According to 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Ibig sabihin, ang pagkabanalan natin, katatagan natin, kalakasan natin, ay nasa kay Kristo. Pagkipag-isa kay Kristo. Inside Christ is our mind is inside Christ. Kaya magkamali man tayo, pinalakas tayo ng Panginoon. Kaya may awitin healing for your body and your mind. Kailangan gumaling tayo sa ating pakipag-isa kay Kristo. Our holiness is derived from Christ. If you are inside Christ, if Christ is inside you. This next song, Pure Imagination. A world of pure imagination. Take a look and you see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation.
Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at sa ating mahal na punong lingkod, Brother Mike. Ako po si Sister Donna Bulan, na kasalukuyan naglilingkod bilang coordinator po ng aming parokya sa San Lorenzo, Nabotas Chapter. Ako po yung nakakilala sa gawain na ito, year 1998, bilang choir. Tapos dito ko rin po natagpuan yung papangasawa ko. At nung pinanganak ko na po yung aking panganay, dun po, nabunot po ako bilang coordinator. So hanggang ngayon, 20 years na po yun na ako ay naglilingkod bilang coordinator. At bilang isang lingkod ng Diyos, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Recently, January, nagkaroon po ako ng malaking pagsubok sa aking marriage life, na alam ko na andun ang Diyos, hindi kami pinabayaan ng asawa ko. Binigyan kami ng mga taong tutulong para hindi mawasak ang aking pamilya. At habang ako po ay nandun sa katatayuan na yon, March, mismo ang anniversary ng aming parokya, namatay ang kapatid ko, na habang kami ay nagdiriwang ng anniversary, nag-agaw buhay siya. Pero napakabuti ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, nandun ang kanyang lakas para makapagpatuloy tayo. At napakinggan ko po sa pangangaral ng ating punong lingkod, pag tayo nakakaranas ng mga trial, suffering, ay patuloy nating consider it pure joy. So habang ako po yung nag-undergo ng mga pagsubok, nakangiti ako, parang sinasabi nga nila, parang wala kang problema, Sister Donna. Dahil alam kong kasama ko ang Diyos sa lahat ng mga pagsubok na aking pinakaharap. Kaya ako po yung nandirito bilang patotoo, na bilang lingkod ng Diyos, magpatuloy po tayo. Huwag po tayong titigil sapagkat sa hangganan, nandun ang kamay ng Diyos. Patuloy siyang magliligtas sa mga taong nasisiil. At patuloy siyang magbibigay ng kaaliwan sa mga panahon na tayo ay nagdadalamhati. Kaya Panginoon, sa paglilingkod ka na ito, ay nakasama ko na rin po mga anak ko. Tumutugtog sila, umaawit sa iyo, Panginoon. Hindi ko sila pinilit. Alam ko, sa lahat ng mga pagsubok na ito, may kalakip kang gantimpala sa aking Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay ko. At habang ako ay binibigyan mo ng pagkakataon, hindi po ako magsasawang maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo po, ibinabalik ang lahat ng pagpupurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Purihin ang Panginoon. The second eye of the word mind stands for imagination is pure. Ang imagination, you imagine what is to come, what is pure and lovely. Its power within us. According to Ephesians chapter 3, verse 20, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Kapag ang imagination natin, ginamit natin sa salita ng Diyos, iyan ang tunay na pagnilay. Iyan ay kapangyarihan magbago ng ating buhay. Kaysa imagine yung namatayan kayo, ang medyo yung imagination niyo nabuhayan kayo. Buhay si Kristo sa ating mga manampalataya. Imagination is powerful. Ang gawain ito ay nabubuhay sa imagination ng Panginoon. You can just imagine to gather people by the thousands is a miracle already. Ang mag-ipon ng libo-libong tao para sa Panginoon ay isang himala
tanging Diyos ang makakaalam. The third song, o the word mind, o the word I, you are the inspiration.